Pilipinas namangha sa iba't ibang anti-drone system ng US na ginamit sa balikatan. Iyan ang usap-usapan ngayon sa buong defense community, hindi lang dito sa Southeast Asia kundi sa buong mundo. Alam naman nating lahat na ang Balikatan 2026 ay hindi lang basta simpleng exercise sa barilan o takbuhan sa gubat. Ngayon, ang labanan ay wala na sa eyeball to eyeball lang. Ang kalaban ngayon, minsan hindi mo na nakikita dahil nasa itaas na at kasing laki lang ng isang ibon pero may dalang pampasabog na kayang magpataob ng isang tangke. Kaya naman dito sa Zambales, partikular na sa Naval Station Leovigild, Antioquia, ipinakita ng ating mga kalyadong Amerikano ang kanilang mga pinakamodernong teknolohiya para labanan ang mga pesteng drone na ito. At aminin natin, kahit ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ay talagang napanganga sa bilis at talino ng mga system na ito. Ngayon, hihimayin natin ang mga teknolohiyang dinala rito at tatalakayin natin kung may pag-asa nga ba na magkaroon din tayo ng ganitong klaseng gamit sa hinaharap. Simulan natin sa tinatawag nating Integrated Fire Protection Capability o IFPC system. Isipin niyo ito bilang isang malaking safety net sa langit. Ang IFPC ay hindi lang basta isang launcher ng missile. Ito ay isang system na kayang kumausap sa iba't ibang radar at sensors para malaman kung ano ang lumilipad sa ere. Noong nakaraang April 26, nakita natin ang mga sundalo mula sa Alpha Battery, 1st Battalion, 51st Air Defense Artillery Regiment ng US Army na seryosong-seryoso sa pagtuturo sa ating mga sundalo. Ang goal dito ay interoperability. Ibig sabihin, dapat yung radar natin dito sa Pilipinas ay kayang mag-send ng data sa system ng Amerikano para mabilis na ma-neutralize ang threat. Napaka-importante nito dahil sa modernong gyera, bawat segundo ay mahalaga. Kung kailangan mo pa tumawag sa radyo para magtanong kung kaibigan ba o kaaway ang lumilipad, huli na ang lahat. Sa IFPC, automatic ang coordination at siguradong bagsak ang target bago pa man ito makalapit sa ating mga kampo. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang palabas. Mayroon din silang dinala na tinatawag na Vehicle Agnostic Modular Palletized Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance Rocket Equipment System o mas kilala sa tawag na Vampire. Ang ganda ng pangalan, di ba? Pero mas maganda ang trabaho nito. Ang Vampire ay isang laser-guided rocket system na pwedeng ikabit sa kahit anong sasakyan, kahit sa isang simpleng pickup truck lang. Ito ang sagot sa mga tactical drones. Mura lang ito kumpara sa malalaking missiles pero sobrang accurate. Sa Balikatan 2026, ipinakita kung paano ito i-deploy ng mabilis. Dahil palletized o parang nakabox lang ito, pwedeng-pwede itong ilipat-lipat ng pwesto gamit ang chopper o truck. Napakabagay nito sa geography ng Pilipinas na puro isla. Kung kailangan nating depensahan ang isang malayong baybayin sa Palawan o Batanes, mabilis lang itong madala doon. Isa pa sa mga bida ay ang Counter Small Unmanned Aircraft Electronic Warfare System Direction Finding System. Medyo mahaba ang pangalan pero ang trabaho nito ay soft kill. Hindi ito gumagamit ng bala o rocket. Ang gamit nito ay signal o electronic waves. Sa modernong panahon, ang drone ay parang cellphone na may remote control. Kapag pinutol mo ang signal sa pagitan ng pilot at ng drone, mawawala nito ng direksyon. Itong system na ito ay kayang e-jam o guluhin ang signal ng kalaban. Ang matindi pa rito, kaya nitong ituro kung nasaan ang operator ng drone. Kaya kung ikaw ang nagpapalipad ng illegal na drone sa area ng operation, hindi lang ang drone mo ang babagsak, mahahanap din kung nasaan kang gubat nagtatago. Ito yung aspeto ng gyera na hindi nakikita ng mata pero nararamdaman ng electronics. At syempre, ang hindi mawawala sa usapan ay ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS. Sa mga videos na kumakalat ngayon mula sa DVIDS at iba pang defense outlets, makikita nyo kung paano tinitira ng MADIS ang mga drone sa gitna ng dagat at sa baybayin. Ang MADIS ay nakakabit sa mga sasakyan ng US Marines. Mayroon itong sariling radar, optronics para makita ang target kahit gabi o maulan, at ang pamatay na machine gun o missiles para pabagsakin ang target. Sa isang demo, makikita ang bilis ng pag-react ng system. Mula sa detection hanggang sa pagputok, sandali lang ang lumipas. Para sa ating mga Philippine Marines, ito ang dream system. Bakit?
Dahil kailangan natin ng ganitong klaseng proteksyon kapag tayo ay nagsasagawa ng mga amphibious operations o pagtatanggol sa ating mga reefs at shoals. Ngayon, ang tanong ng nakakarami, lalo na ng ating mga kababayan, may chance ba na magkaroon ang Pilipinas ng ganitong mga system? Ang sagot ay isang malaking oo, pero may mga pero. Sa ilalim ng ReHorizon 3 ng Revised AFP Modernization Program, ang priority natin ngayon ay territorial defense at integrated air defense. Nakita na natin ang pagdating ng mga Spider air defense system mula sa Israel na hawak na ngayon ng Philippine Air Force. Iyan ang simula. Ang mga system na ipinakita sa Balikatan 2026 tulad ng Vampire at MADIS ay pwedeng-pwede nating makuha sa pamamagitan ng Foreign Military Financing o FMF mula sa Estados Unidos. Dahil sa tumitinding tensyon sa ating rehiyon, lalo na sa West Philippine Sea, naintindihan ng ating gobyerno na hindi na sapat ang lumang Canyan at Ripple. Ang banta ng mga loitering munitions o kamikaze drones ay totoo. Nakikita natin sa ibang panig ng mundo kung paano pinatutumba ng maliliit na drone ang mga dambuhalang barko at tangke. Kaya naman ang interest ng Pilipinas sa mga CUAS o counter-UAS technologies ay nasa peak nito ngayon. Ang maganda rito, ang mga trainings na ginagawa sa Balikatan 2026 ay hindi lang para panuorin natin ang mga Amerikano. Sinasanay ang ating mga sundalo kung paano gamitin ang mga ito. Sinasanay sila sa doktrina, kasi kahit may pinaka-high-tech kang gamit, kung hindi mo alam ang tamang taktika, wala rin itong silbi. Ang coordination sa pagitan ng AFP at ng US Indo-Pacific Command ay patunay na seryoso ang dalawang bansa na gawing moderno ang depensa ng Pilipinas. May mga usap-usapan din na posibleng magkaroon ng transfer of technology, o kaya naman ay mag-station ang US ng ilan sa mga assets na ito sa ilalim ng EDCA sites para sa shared defense. Pero syempre, mas gusto natin na tayo mismo ang may hawak ng gatilyo. Ang pagbili ng mga system na gaya ng Vampire ay napaka-practical para sa atin dahil cost-effective ito. Hindi kasing mahal ng Patriot missile system pero sapat na para itaboy ang mga drones na umaaligid sa ating teritoryo. Sa huli, ang Balikatan 2026 ay isang malinaw na mensahe. Ang Pilipinas ay hindi na nahuhuli sa usapan ng makabagong teknolohiya. Sa tulong ng ating mga kaalyado at sa determinasyon ng ating sariling gobyerno na pandohan ang modernisasyon, darating ang araw na ang langit ng Pilipinas ay hindi na basta-basta mapapasok ng kahit na sinong dayuhang drone. Nakaka-proud makita ang ating mga sundalo na kasama ang mga pinakamahuhusay na military forces sa mundo, nag-aaral at naghahanda para sa seguridad ng ating bansa. Ang mga anti-drone systems na ito ay hindi lang mga bakal at wire. Ito ay simbolo ng ating proteksyon at soberanya. Kayo mga kadepensa, ano ang sa tingin nyo? Alin sa mga nabanggit nating systems ang dapat unahin ng Pilipinas na bilhin? Ang Vampire ba na mabilis i-deploy sa mga truck, o ang MADIS na subok na sa coastal defense? E-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag nyo ring kalimutang i-share ang video na ito para mas marami pa tayong kababayan na makaalam sa mga development sa ating militar. Maraming salamat sa panunood, manatiling gising, manatiling handa, at laging unahin ang ating mahal na Pilipinas. Hanggang sa susunod na update dito lang sa inyong paboritong defense channel. Paalam sa inyong lahat.